99%, kalimutan ko si Father Amor yata nang sabi, 99% no, of the time, binablock ni God ang atake ng Diablo. Kasi kung hinahayaan nila, patay na tayo ngayon dahil ang wrath ni Satan sa atin, grabe. Ang dami ng mga demonyo nakapalibot sa atin dahil sabi ni Saint Padre Pio, sobrang excited ako sa ating pag-uusapan ngayon dahil this is all about spiritual warfare. I'm sure marami sa inyo ang very interested sa ganitong topic dahil very relevant to sa panahon ngayon, di ba? Sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo. And itong makakapanayam natin ay talagang masasabi ko na grabe yung naging experience nito pagdating sa deliverance ministry and sa spiritual warfare. At I'm sure na marami po siyang mababahagi sa atin. Baka marami din po sa inyo ay kilala na po ang ating magiging guest for today. Ang ating guest share for today ay sa ministry, ang tawag po sa kanya ay Brother Dino, yung kanyang nickname. Isa po siyang ophthalmologist, eye surgeon by profession. At isa din po siyang catechist in the Archdiocese in Osamis City. Member din po siya ng Catholic Faith Defender and Society of St. Vincent de Paul. And also, isa din po siyang lay collaborator sa Office of Exorcism and Deliverance Ministry of Archdiocese of Osamis. Okay, brothers and sisters, please all welcome Dr. Jose Gonzalo Diching. Thank you. Sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, it's a great honor to be invited here sa aking idol na si Brad Adrian. Thank you. Good evening. Mas lodi kita, Doc, dahil mas matinding karanasan mo kaysa sa akin. At ang dami ako natututunan sa mga sinishare mong catechism sa iyong YouTube channel. Kaya the honor is mine po, Doc. And gusto ko magpasalamat, Doc, dahil sa pag-yes mo for this opportunity na makapanayam ka at mas makilala ka, Doc, personally sa iyong naging experience bilang isang deliverance minister. So, Doc, simula na tayo. So, ready ka na ba? Ready na. So, Doc, unang question ko sa'yo, ano yung naging buhay mo, Doc, bago ka naging active mag-serve sa simbahan bilang isang katekista and deliverance minister? Dumating ka ba sa point, Doc, na parang medyo napalayo ka sa Diyos? Medyo naligaw ka ng landas? Parang ganun ba? Meron ka bang ganung conversion story? Yeah. Basically, family namin, devout Catholic. Yes, dumaan ako sa point na lumihis ang landas ko, pero not the point na yung kagaya ng iba na naging basagolero, na naging drug addict, o ano. Yung sa akin, iba. Although born Catholic, nagro-rosaryo everyday yung family, I think I owe it to them na kahit nalihis ako, shall we say, ang pagkalihis ko secretly. Kahit nalihis ako, nabalik ako. No? So, even as a child, I can remember we are praying the rosary, and then may mga times din na nawawala, ilang months, tapos nababalik. And then, nabuksan ang mind ko sa Bible, I think, mga first year high school. And then, bata pa ako, medyo interested na ako when I started reading the Bible, ano pa nga yun ang naka-introduce sa akin, kulto pa yun looking back, PBMA pala na grupo yun Pero at least, doon ako first na... ano yung PBMA, Doc? Philippine yata yun Society. Dito yan yata sa Mindanao na mga group. Yung kay Ecleo yata yun. Brother Ecleo. Yung hindi tinatabla ng bala. Parang Pero doon yung first Bible study na pumunta sa bahay namin, yun ang first kong encounter ng Bible. Tapos, umuwi na ako ng Negros kasi taga Bacolod si Daddy.
doon. Yung mga tao sa asyenda, inaano ko na, tinitipon-tipon ko for Bible study. May interest na talaga ako mag-teach ng Bible kahit sariling sikap lang. And then, join ng mga Youth for Christ. And then, during college, active rin ako sa mga born again. Doon kasi sa Lasal ako na Bacolod ng college, active doon ng mga born again. Boarding house ko, may mga born again. Kaya parati kami nagba-Bible study. Ang ganda ng kanilang approach. Very friendly. And then, I wish, sabi ko, sana ganito ang misa. No? Very fun, approachable. Yung preaching, ang ganda. To the point na parang gusto ko na mag-jump ship. Dalawang beses na ako magsimba sa isang araw, sa umaga sa Katoliko, sa gabi sa born again. Kaya, yun. Sinasabi ng tatay ko, ma-attend ka. Baka lumipat ka na. Sabi ko, hindi nga. Out of pride na lang ako. Actually, yung hindi ako lumabas, out of pride na lang. Dahil sinabi ko sa tatay ko, hindi ako lalabas. Pero, I think more than 10 years akong searching at saka hindi na talaga ako happy sa pagiging Katoliko. Pero dahil din siguro sa mga prayers ng tatay ko ng mga rosary, hindi ako talaga totally lumipat. And then during the time, although tinignan ako, I'm a religious person, mahilig sa mga praise and worship, andin yung hindi mo talaga naintindihan yung faith mo. You're falling into those sins, impurity, sins against chastity, yung mga ganun. And then, kay medicine, ang pinaka lowest point ko siguro yung medicine. Kasi wala nang masyadong Bible study. Doon na-expose ka na sa mga, na ako sa Iloilo. I'm not really, although I'm guilty of the sin of impurity, sometimes nakakapanood ka ng mga pornography, but I'm not really that addicted, na hinahanap. Nakita, okay lang. Minsan, pero those few moments would lead me into doing those personal sexual sins, that a single do. And then, okay lang yung premarital sex. So, yun ang point and then I graduated from medicine, nag-training. During training, although I believe in Jesus, I buy those praise and worship things. Singles for Christ, mga ganon. And then, isa pa pala, before ko makalimutan, Brad, isa pala sa nakapa-hold on sa akin na hindi mag-protestant, yung kirigma ni Bo Sanchez. Oh, wow! Oh. Yun. Kaya si daddy ko, first year college yata ako, bumibili siya ng kirigma. And then sabi ko, meron pa palang matinong Katoliko na titira. Sige, wag muna tayo. Kaya, hanggang yung mga pinakalumang mga issue ni Bo Sanchez, andyan pa sa akin. Dala-dala ko pa nga dito sa Mindanao. Yung mga lumang kirigma. And then, during the time, idol ko si Bo Sanchez. Sabi ko, I wanna be like Bo. I wanna talk like Bo. Ganun. So, doon nahubog, Pero, after a few years, parang nag-fade na rin yun. Tapos gusto ko na rin naman, parang you're searching. Gusto ko maghanap ng ibang simbahan na pa rin. Gusto ko pa rin mag-jump ship. Yung faith kay Mama Mary, hindi ko maintindihan, mga ganun-ganun. And then I have been jumping to one relationship to another. I have hurt a lot of women. Kung sa term pa, sa proper term, nakabasa ko yung libro ni Brother Bo na
Finding Your One True Love. Ang description niya doon sa akin, kung ako magbasa, ako yung jerk. Yung dami kong pinaiyak ng mga babae, yung pag nagsawa ka na, sabihin mo nga, I want to be an astronaut. Ang ibig sabihin na I want to be an astronaut, give me some space. No? Yun. So, at the back of my mind, I'm still okay. Kahit yung ginagawa ko, premarital sex, hurting a lot of people, but outside, I'm a decent person. I'm a Jesus person. I love praise and worship. I like playing those things. I confess from time to time, and then I fall again. But at the back of my mind, if I die, I will still go to heaven because I believe in Jesus. Kasi yan ang pinupush ng mga born again na approach eh. As long as you believe in Jesus Christ, your Lord and Savior, you will be saved. No? Hindi ko alam na I'm on my way to hell. And then on my third year in training in ophthalmology in Bacolod, my department head knew that I am attending born again groups. And then sabi, but I'm still a Catholic. Sabi ko sa kanya. Okay. One day, dinala niya ako ng libro ni Scott Hahn, Rome Sweet Home. Si Scott Hahn is I don't know if you know him. Napakasikat na Presbyterian pastor na naging Katoliko. Binasa ko yun. And then, I have to call him in the middle of the night to thank him for that. Kasi parang na-cement yung ko na ganda pala talaga ng faith ng Catholic. Doon nabuksan ang mind. Tinawagan mo si Scott Hahn? No, my department head, my doctor. Okay. Sabi niya, what are you doing? He is the brother of Peke Galiaga, Dr. Galiaga. Sabi niya, what are you doing? It's the middle of the night. Why do you have to call me? I just want to thank you for this book. No? Kasi daming questions na na-answer sa mind ko. And then, ganun pa rin, no? Balik na naman sa kasalanan, ganun. Pero I think my life really, turned around when I opened EWTN channel, 2006. I think it was inside a hotel. We were having a conference. So in the morning, I opened. And then Father Groeschel said, it takes only one mortal sin, unrepented of, to send you to hell forever. Sabi ko, sobra naman. Napaka-harsh naman. And then I started Googling it. And then I came with the catechism. Totoo pala, no? And then I started to buy the catechism lectures of Father Corapi. And then I started to read the catechism. And dun, to make the long story short, sabi ko, I found the answer to all my questions. How beautiful is our faith. And then, hindi na ako aalis dito. Naintindihan ko na yung kay Mama Mary, lahat. And then, doon na, yung sinasabi na the truth will set you free. When I knew about sanctifying grace, mortal sin, sacraments, doon na hindi na ako, may black and white objective na hindi na ako gagawa ng mortal sin, ng kasalanan. Kasi dati parang optional lang eh. Kung gagawin ko, okay lang. Kung hindi, okay lang. Kasi save naman ako. Pero ngayon nalaman ko ng sinasabi na the truth will set you free. Totoo talaga. So when I know the truth, so it set me free. So that was 2006. And then nagkakilala kami and then dahil doon, kasi may time na yung nalihis yung landas ko. Biyernes Santo, andun ako sa beer house. Biyernes Santo, nakakandong ng GRO. Tapos isip-isip ko, I love Jesus Christ. He is my Lord and Savior. At saka mabait naman ako. Doktor na ako nun eh. Marami naman akong binibigyan ng discount. Tapos
pag lumabas ako dito, may sumaksak sa akin, save pa rin ako because mabait naman akong tao. Pero hindi ko alam yung yun nga eh, pag hindi mo alam ano ka, dihado ka. Knowledge is power. I was on my way to hell, but I was dancing my way along to hell. Kaya, dahil doon sa background ko na ganun pala ang kadaming Katoliko na hindi catechized. Actually, sabi ni Father Corapi, 80% of Catholics are not catechized. They don't know the faith. Kaya konting kalabit lang ng ibang sekta, nag-jump ship na. Kasi I can relate eh, dahil ako din. Akala ko kasi dati sa salvation, padamihan ng gawa ng mabuti. So, kung equal ang mabuti sa masama, purgatorio. Kung mas marami ang masama, impyerno. Kung mas marami ang mabuti, langit, hindi pala. No? It's about sanctifying grace. No? So, nung nalaman ko yan, doon, sabi ko, I will volunteer, mag-preach. So, nagpakapala ko ng mukha ko. Punta ko sa kaibigang kong pare. Can I do lecture or prayer meeting, catechism? How about after the Mass, I will give a lecture. Kapal-kapal na mukha ko. Pumayag siya doon sa malayong lugar. And then it started 2010. Catechism before the Mass. And then during the time, magko-conference sa Manila, I have to go to leave. Ayaw ko matigil yung catechism before the Mass. Kasi baka hindi na masanay ang pare. I have to find a substitute for me. Doon na kami nag-cross ang landas namin ni Brother Wendell 2010. Sabi ko sa kaibigan ko, hindi ko pa nakilala sila ni Brother Wendell. Matagal na pala siyang apologetic, nagle-lecture sa radyo. Sabi ko sa kaibigan ko, may kilala ka bang magaling na Katoliko na pwedeng pumalit sa akin? Oo, may kilala ko. Sino? Si Brother Wendell. Actually, mas magaling siya sa iyo, Dok. Napaka-prangka pa yung tao. Doon. And then, to make the long story short, ang samahan namin, 2010, kami ni Brother Tata. And then, 2016 or 2015, may na-discover si Brother Wendell na libro, Father Sikia. Yun. At tapos, sige, tapos punta kami, pasyal-pasyal kami sa SM, kita kami ng mga libro na pinakyaw na namin. Yun, binasa na namin lahat to. Andun, si Brother Wendell talaga ang pinakauna nagpasimula. And then sumunod na kami. Pumasa ng libro, and then we give lectures, we're being invited. Yun. Doon nagsimula ang pagiging deliverance minister namin, ministry, dahil sa aming pagbabasa ng mga libro ni Father Sikia. Laking tulong talaga. At saka nabago ang aming pananaw sa buhay. Pero yung sa akin, yung pagkawala ng lihis ng landas ko, kung tingnan sa labas, I am a good boy. No? Pero secret pala yung aking immorality. Yun. At I was changed because of the truth of the Catholic Church. Yun. Wow. Kasi mahaba yun ang talambuhay ko. Grabe. Actually, Doc, ako nakaka-relate sa story mo kasi yung normal, hindi naman normal yun na ganun buhay, pero yun yung typical na mga kalalakihan, sin of the flesh. Usually, yan dyan hinuhugot ng mga diablo yung sa pornography, premarital sex. Na ako, nakaka-relate sa'yo kasi napagdaanan ko din yung mga yan. Tapos, yun nga, parang noong time na yun, nagsiserve na rin ako noon sa Light of Jesus, yung kay Brother Bo Sanchez yun. And tapos, ang danger din noon, Doc, kasi parang nakikinig din ako sa mga ibang Protestant preacher, yung about yung parang super grace, yung as in yung ganung preaching, super grace, yung parang kahit anong kasalanan mo, patatawarin ka ni Lord, yung gano'n. Basta mahal mo si Lord, yung gano'n. Parang nakakatrap din yun, no, Doc? Parang it will lead you more to sin, Minsan, parang iisipin mo yung ganung bagay na okay lang, patatawarin naman ako ni Lord. Yung parang minsan, yun na lang yung nagiging dahilan mo nun
na-trap din ako sa porn addiction, yan, sa mga sin of the flesh. And good thing kasi 'di ba parang nung nalaman ko yung about sacrament, confession, about ano ba tayong turo ng simbahan, doon ako mas kailangan ko nang ayusin buhay ko kasi double life ako, nakakaya yung ginagawa ko bilang servant. Yun, eventually, because of the sinasabi mo sanctifying grace, doon nagkaroon ng liberation ako sa sin of the flesh na yan. Lalo na yung mas naintindihan mo kung ano ba yung mga sacrament, ano ba yung teaching about the Catholic faith. And tama, di ba? Many Catholics are sacramentalized but not evangelized. Kaya sobrang nakaka-relate ako sa mga sinishare mo. And thank you, Doc, for that pagiging honest mo sa ganyang sa naging past mo. Bakit tingin mo, Doc, na mahalagan tayong mga Katoliko na maging aware about spiritual warfare? Importante talaga dahil sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, our struggle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness of the heavenly realm. No? Pinanganak pa lang tayo, nagsisimula na ang warfare. It's already a war. This life is a war actually. Lalo na umigting nung tayo ay bininyagan bilang Katoliko, because the devil is really threatened with the Catholics because the Catholic Church is the body of Christ. No? Whether we like it or not, we are in a warfare. Kaya importante talaga na ang mindset natin should be in a warfare against the devil. It is warfare about our souls. All of us, dapat i-situate natin sa ating sarili na tayo ay mga sundalo ni Kristo, na nakikipagdigmaan. This is a warfare. Pag ganun ang mindset natin every day, that there is a forces that we do not see in our midst to pull us towards destruction, mas healthy ang ating spiritual life. Kaya it's high time na tayong mga Katoliko, dagdagan natin ang ating mindset, no? Na imulat natin ang ating mindset na hindi lang ito, it's about doing being good, avoiding evil, but it is actually this our life of ours is really a big war against the devil. Kasi pag you know that there are forces that who wants to destroy you, unseen forces, you will always be prepared. No? Pag ang focus mo ay spiritual warfare, hindi lang to siya tungkol sa deliverance ministry or mga monster or mga maligno. No, it's not about, it's about our soul. No? So you will always be on your feet. Naka-tiptoe ka parate. Hindi ka let down ng yung guard. Always arming ourselves. You are always being prayerful because you know that there is an enemy. Yun. Wow. And di ba, Doc, pinili mo mag-join ng deliverance ministry. So, hindi ka ba natatakot na for retaliation? During that time, hindi naman talaga kasi akong matakotin. During that time, walang takot na nafe-feel kasi siguro dahil din sa excitement, to action to. By the way, nung nag-start kami ng deliverance ministry, mas lalong na-affirm yung faith namin na nakikita mo na nagre-react ang pasyente sa mga sacramentals, lalo mong napapatunayan na totoo pala talaga itong simbahang Katoliko. No? They really react in the prayers of the saints, lalo na kay Mama Mary, sacramentals, holy water, crucifix. No? And then, yung faith mo na parang dati theory lang,
nako-concretize talaga. Nakikita mo talaga ito, action talaga, no? Although, yun, may pagka-immature pa na approach, no? Nakakatulong talaga ang spiritual warfare, no? Nakakatulong talaga. At during the time, dahil sa catechism, nalaman mo na you are protected when you are in the state of grace as long as you live a holy life. Meron kaming guidelines na way of life na daily mass, confession as much as possible once a month. Ang buhay ay walang hausyaw, meaning walang immorality. So, kaya hindi kami takot kasi we are not living yung sinabi mo na double life. Kasi, yun, mga nababasa mo sa mga, nakikita mo sa mga movie na ibubulgar ka ng Diablo pag may mga lihim kang ginagawa. So, hindi kami natatakot kasi wala namang kaming lihim na ginagawa. Yun. About retaliation, hindi pa nag-sink in sa amin yung retaliation. Doon na namin na sink in yung nangyari kay Wendell na siguro yun. Pero sa akin, so far, awa ng Diyos, wala pa namang retaliation nangyari. Siguro it's grace from God. May mga tao talaga sigurong ganun. Just like narinig ko yung kwento ni Father Jojo Cirudo, isang exorcist din sa Archdiocese of Manila. I-compare kay Father Sikia. Si Father Sikia naka-experience na maraming retaliation. Si Father Jojo Cirudo, sabi niya, never pa siyang naka-experience ng ganun. So parang nakarelate ako sa kanya na awa ng Diyos, hindi pa ako naka-experience ng mga major retaliation. May mga pagdududa na siguro yung nangyari kanina, ganun baka. Pero hindi talaga ganun ka-major. Oh. So, ang base sa Doc, yung, di ba na-share mo kanina yung kay Brother Wendell, kaya nangyari yun dahil looking back sa mga nabasa ko, and then mas nag-mature na yung reading ko at sa mga lectures na mga napakinggan ko at saka sa conference, there's a big possibility that it was a retaliation because of the spiritual authority na hindi pa kami covered ng protection ng proper spiritual authority or hierarchy. Kasi may strict na guideline na pina-follow dyan. Dahil ang Diablo ay very legalistic. Kaya when a person is living in a mortal sin, so the demon has a legal hold on you. Meron siyang legal hold sa iyo. Pwede kanyang i-harm. You are outside the protection of God. So, ganun din. Pag nakita niyang wala ka, even an exorcist priest, pag nag-handle siya ng exorcism outside of his jurisdiction, hindi na paalam sa bishop, pwede siyang i-retaliate. Yun. Kaya napaka-importante talaga ng obedience. Kasi territorial sila, no? Territorial. Parang mga aso pala yan. Territorial. Yeah. Wow. And, di ba, yung nag-handle kay ni Brother Wendell, Doc, ano yung tingin mo pinaka worst case na na-handle nyo during that deliverance ministry? Actually, maraming hinahandle sila ni Brother Wendell. So, hindi kami always present, kaming apat. Kasi minsan wala ako dahil busy. Marami silang nagagawa na wala ako. So far, sa mga na-attendan na andyan ako, sila, sabi nila, may mga grabe. Sinusuntok sila, dinuduruan. Andun din ako. Yung mga levitation na sinasabi nila, hindi ako naka-attend doon. Yung na-attendan ko lang, na ako yung pinahandle, kasi yung team leader namin si Brother Wendell, kami mga support group, prayer warriors sa likod. Minsan, inaalaw kami ni Brother Wendell na ikaw naman mag-lead. Yung ganun. One time, nag-lead ako isang babae,
she was very friendly. She came to us asking for help dahil may mga nakikita siya na mga vision sa kanyang bahay, hindi lang haharap sa kanyang mukha. And then may nagbubulong sa kanya, hindi siya nakakatulog. Para siyang kinikalabutan na talaga siya, no? And then she's relating to us, very friendly siya. O sabi ko, sige, mag-start na tayo. Pray tayo. Doon namin ginawa sa Blessed Sacrament, loob. Para siya, I think she's on her 30s. She's a young professional. And then halfway of the prayer, or hindi pa nga nag-halfway, bigla siyang sumigaw, chilling, shrill na sigaw, na parang mag-penetrate talaga sa bone mo yung sigaw niya, na parang siya nag-howl na aso. From the stark difference from a very friendly, peaceful girl, and then on your face, she will shout, biglang mag-change yung affect niya na para siyang werewolf ng lakas-lakas. Yung boses niya talaga nagpe-penetrate sa bone mo. Eh, siyempre, ayaw mo mapahalata. Pero bigla kang mayanig. Yan, isa yun sa mga hindi ko inasahan na nakakatakot talaga. Para lang talaga siyang aso na her motion is just like a parang animal na para siyang may palingon-lingon. And then another case also, a person during COVID time, also ang husband niya, yung pasyente babae, yung husband niya pumunta sa amin kay Brother Wendell dahil he is also active in apologetics in Manila. And then his wife is 8 months pregnant. Meron silang project dito sa Osamis. They're living in one house. Ang staff house na yun na pinatirahan sa kanila, haunted. No? And then may nakikita. Unfortunately, yung caretaker kumuha ng albularyo, and then doon na nagsimula. Yung babae nagreklamo na may pumapasok sa kwarto nila. Hindi naman nila nakita. Pag matulog siya, half awake, may pumapasok, minomolest siya. Pero walang tao. Parang spirit of incubus. Minomolest siya sa dream niya. Pero paulit-ulit ilang days. And then one time, doon na naggrabe ang symptoms nung half awake, conscious, sabi niya, okay, you may latch on. Yun ang word na remember na you may latch on. Doon may na siya, may aversion na siya sa mga sacred sacramentals. Sabi ng husband niya, let's have Brother Wendell, the ministry, take a look on you. Doon, nag-iba ng affect niya, galit na siya. She's a very mild-mannered woman, mabait. Tapos bigla nag-iba yung affect niya. So, pumayag siya, isang araw, pumayag siya, doon. Imagine, 8 month yung pagkabuntis niya, malapit na mga anak yun, laki-laki ng tiyan. She's very mahinhin, mabait, never pang na-experience ng gano'n. Okay, we'll start the prayer, just parang siguro panigurado lang kung parang diagnostic lang, spiritual warfare prayers, deliverance prayers, bigla siya nag-react. Ang kanyang reaction, ganoon din. Grabe ang obscenities. No? From a very mabait na babae, obscenities, tapos para siyang snake. Yun. Yun ang para talaga siyang snake. Tapos, ang kanyang effort, grabe na natatakot ka baka lumabas yung bata. No? Parang siyang nahuhubaran sa kanyang pagpupumiglas. Ilang hours kaming ginawa yon. After nun, bumalik naman siya sa katinoan niya nung na-liberate siya. Kumain kami sa coffee shop para lang walang nangyari. Pero during that time, grabe natatakot na kami para akala namin lalabas na yung bata. At saka
naghihis siya most of the time na para siyang ahas. No? Kaya di mo talaga masasabi na gawa-gawa niya lang yon o dahil may sakit sa utak. Never pang nangyari. Lumalabas, nagre-react after, during prayer. Kasi nasasaktan ng Diablo. Yun. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutan. Yun. Grabe. Ibang klase, no? And, Doc, kasi kung, di ba, nagbablog ka din sa YouTube, and napapansin ko, Doc, may mga vlogger sa YouTube, mga content creator, na nabanggit mo kanina yung sa haunted house. Kasi napansin ko to parang nagiging pattern to sa kanila for the sake of doing content. Pumupunta ng Baguio City, yung Old Diplomat Hotel, tapos kinakausap yung mga sabi na kaluluwa daw na natira doon, pero hindi kaluluwa yon, mga demonyo yon. So, ano yung tingin mong possible na pwedeng mangyari sa kanila? Ang delikado talaga. Nakita ko ngayon story about Diplomat Hotel sa KMGS din yun eh. Pero kung ginagawa nila yon, yung tinatawag ng mga ghost hunting, yung mga kabataan na yun, actually, dahil in the first place, hindi sila naniniwala ng mga spiritual things. Kung naniniwala man sila, mas napapaniwala doon sila sa mga New Age movement, no? Na communication with the spirit, with the na mga higher or ascending spirits, mga ganun-ganun. Ang ginagawa nila ay binubuksan nila ang kanilang sarili para mapasok sila ng spiritual world, yung mga fallen angels. For sure, 100%, hindi talaga yung mga kaluluwa. No? They're all demons. Kaya lang, those demons would pose or pretend as the wandering souls na na-trap, na hindi pa naka-move on, hindi pa naka-get over. Kaya people would be easily, nalilin lang sila na akala nila those are souls, but actually those are demons. Those are the recipe for demonic harassments. So, may tawag na oppression, obsession, at saka yung pinaka-highest form of extraordinary demonic activity is possession na. So pag hindi naman lahat ng mga ganun na po-possess, it depends on the will of God, ang plano niya sa'yo. Kasi sometimes yung demonic possession para sa amin ay blessing ni God minsan yan eh. Blessing in disguise. Kasi kadaming mga pasyente na ang nilang anak na possess, yun ang naging instrumento na ang buong pamilya naging banal. Nag-start na sila mag-resaryo, bumalik na sa simbahan. Kasi depende sa plano ni God, no? Pero yan ay sure recipe for demonic activity in your life. Kawawa. Kawawa yung mga tao yun. Oo nga, kasi may nakita pa akong vlogger, yung parang yung tawag din headphone, yung nilagay niya yung yung headphone doon sa may pinto, tapos kinakausap. Sabi, sino ka? Nandito kami, makikinig kami sa'yo. Parang, so sumagot naman? Sumasagot, Doc, yung parang nag-static. Yeah, actually possible. Kasi ang pinakamadaling i-manipulate ng Diablo ay mga electronics. Kasi may pasyente nga kaming nag-reply sa amin yung demonyo. Kasi biglang nawala yung pasyente, nag-drive siya mag-isa doon at saka nag-park siya sa liblib na lugar na malapit sa pier, siya lang mag-isa. Hindi niya pala namalaya, nagda-drive na siya. Tapos tinanong siya, saan ka na? Tapos may nag-reply siya, sino ka? Tapos nung nahanap na siya, ba't ka nag-reply ng sino ka? Hindi naman ako nag-reply. Tapos tiningnan yung phone niya, walang reply. Pero doon natanggap sa kanyang husband. Nagre-reply sila. Kaya nilang i-manipulate ang mga electronic, mga ilaw, lalo na yung mga audio. Oh. So, pag ganitong mga type of demon, malalakas na to, Doc. Kasi kaya nila eh.
malalakas. Yun, may ano yan eh. The more you open yourself to occult practices, no, mga witchcraft o mga superstitious o mga ano, nag-i-increase ang influence ng demon sa iyong body, sa iyong life, and then it will reach a critical point that it will already become possession na. Ayun, natanong ko lang kasi 'di ba parang ang ibang content creator ngayon for the sake of content. Yun. Diba? Lahat ng gawin, no? Parang what profit a man if you gain the whole world but lose your own soul. Parang yun yung sabi ko, ibang klase na yung generation ngayon. I mean, talaga, iba na. For the sake of money, mag-viral, pag-usapan, I mean, papasukin yung mga ganyang bagay na hindi nila alam yung danger ng ginagawa nila. I mean, yun, sabi ko, kawawa tong mga to. I mean, kung alam lang nila yung ginagawa nila. So, yun, Doc. So, maganda na share mo yan, syempre, di ba, para din sa mga ibang kabataan, para maging aware dito sa ganitong about spiritual warfare. And speaking of that, Doc, di ba, kay ni Brother Wendell ay nag-guest kayo sa KMJS at natalakay dun yung iba't ibang demonic possession na mismong na-handle ng team nyo. And napansin ko, Doc, bakit karamihan dun, na mga case dun, nasasapian ay puro mga bata. Mga teenager. Mga ganun. Yung ganun mga college level na yung ganun. Sa tingin ko, malaking factor ang no? Yung dahil yung mga young people, they have a lot of time in their hands. Kagaya natin na mga may pamilya na, sila, malaki ang chance nila magkakagrupo-grupo sa mga barkada nila. And then, malaking factor ang kakulangan ng parents ng guidance sa kanilang anak. Actually, pag ang youth, no, na-impluwensyahan mo, doon na patungo ang direksyon ng society. Kasi marami sa atin ngayon youth. So, ang youth natin ngayon are not catechized. They are not taught to pray. At maraming youth sa atin, you'd be surprised sa mga comments sa Facebook, hindi na naniniwala ng Diyos. Practically agnostic and atheist. Karamihan ng mga, sa mga anak ng mga kaibigan ko, nagsishare, ano ba itong anak ko, problema ko, hindi na naniniwala ng Diyos. Marami sa kanila, no? May isa kaming pasyente nga sa UP. May special group chat sila na funded from abroad that promotes sila na para silang bine-brainwash na mag-atheism. Ganun. So, at saka yung mga young people are impressionable. No? Hindi pa talaga masyadong mature yung brain nila. Madali pang ma-mold. Kaya kung gusto mong may political ideology kang i-push, yun ang unahin mo. Yung mga young people kasi very, very idealistic pa. Madali mong masway kung saan yan. Hindi pa kasi they are so impressionable. And then, because of peer pressure, they want to try a lot of things, no? They don't want to be left out. Kaya uso-uso yung mga new age, yung mga sa kanilang mga group chat, sa kanilang grupo, they will try to impress their crush, they want to impress people, they want to have a name on their own, no? They want to, yun talagang identity crisis, di ba? Yung mga young people gustong makilala sila, they want to be accepted in society, yun. They are torn between two lovers, to be independent or dependent, parang ganon. So, to have a mark on their own, they don't want to be left out. Pag may nag-challenge sa kanila, let's do a Ouija board. Spirit of the glass. Hindi tatanggihan. Hindi ka cool pag hindi mo ito ginawa. And then, isa pa, yung mga batang ito, pag nagkasakit, dinadala sa albularyo ng mga parents nila,
Oh, no? Tapos pag nag-birthday, kinukusan pa ng dugo sa ulo, sa noo. Yun. At saka, most of the time, ito yung impressionable mind na pumapasok sa mga occult practices. Yung mga Spirit of the Glass, Charlie, kung ano pa mga kalokohan sa mga internet. Lalo na sa internet, may mga challenge na pass out challenge, yung i-choke mo sarili mo. Tapos pag minsan namamatay yung iba kasi hindi na makarecover, no? Yun. Kulang sa guidance sa parents, kulang sa faith, at saka ang pag-adventure sa mga risky things like occult. Kasi very, very widespread na ngayon, isang click na lang, ang New Age movement, how to open your third eye. May sa YouTube, dali na lang how to open your third eye. At saka, with the advent of media, yung mga witch, like Harry Potter, yun, stay away from Harry Potter. Kasi yung mga spells na ginagamit doon, mga incantations, are really found in the mga actual cases of demonic possessions. Yun, media, book, and gino-glorify ngayon sa mga young ang mga wizards. Lalo na mga games, especially mga Disney. Puro Grabe. mga may na-interview nga ako dyan, tawag daw, may mga techno-pagans pa nga eh. Techno-pagans. Parang sila yung gumagawa mga programmer tapos naglalagay sila ng curses sa mga ginagawa nilang mga sa technology. Grabe. So, grabe. So, sobrang talamak na talaga, no, Doc? I mean, parang ibang klase din ng Diablo, talagang sumasabay sa technology, no? Innovate, talagang high-tech sila. Kaya sabi ni Father Filione, gamitin din natin yung technology. Let's flood the internet with the Word of God. Amen. Kaya thankful na meron mga katulad mo, Doc, na talagang nandyan to catechize Catholics and to inform us, di ba, ano yung dapat gawin for the Catholic Church, di ba? And syempre, para makaiwas dito sa mga attack or anumang deception ng mga Diablo. And speaking of that, Doc, ano ba yung tingin mong dahilan bakit may mga taong napoposes ng Diablo? Bakit hinahayaan to ni Lord? 99%, kalimutan ko si Father Amor yata nang sabi, 99% no, of the time, binablock ni God ang atake ng Diablo. Kasi kung hinahayaan niya lang, patay na tayo ngayon dahil ang wrath ni Satan sa atin, grabe. Ang dami ng mga demonyo nakapalibot sa atin dahil sabi ni Saint Padre Pio, they can block the sun. Ganun kadami sila pag nag-materialize sila. Pag they assume a physical body, they would block the sun. Ganun sila kadami. And then they are always want to destroy us. Kaya lang 99% of the time, binablock ni God. And Satan has a short leash, sabi ni Saint Padre Pio. Para silang aso na nakatali sa leeg. Maliit, naikli lang kanilang tali. Hindi ka nilang kayang kagatin kung hindi ka lalapit. No? So, with that principle in mind, binablock pa natin ni Lord kasi pinoprotektahan niya tayo. Also with our guardian angel. Lahat tayo may guardian angel, no? Hindi natin naalalaman, pero sa palibot natin, nag-aaway yung guardian angel natin at saka yung destroying devil. Kasi may ina-assign si Lord sa atin isang guardian angel. No? May din ina-assign din ng Diablo sa atin destroying devil. Pag ikaw ay binuksan mo, sinadya mo na talagang buksan ang spiritual world, no? By your joining occult practices, superstitious practices, no? New Age,
living in the state of mortal sin, when you commit mortal sin, you are outside the boundary of the protection of God. No? So you are opening yourself vulnerable to the attacks of the devil. Kaya yun, napoposes ka na. Hindi ka agad possession yun. It will start, may stages yan. It would start as oppression. Ang oppression ay it could be physical, psychological, emotional. Yung work mo, apektuhan. Kahit anong kayod mo, wala pa rin. Parating kang yun. Yung workplace mo, environment, psychological stability, emotional stability. And then, obsession. Kaya nga maraming yung sinasabi nilang depression, parati nilang pinagbibintang sa depression. Actually, most of the time, konti lang yung organic ang cause, yung sa brain talaga na kailangan ng neurotransmitter gamot. Pero most of the time, dahil yan sa mga taong walang Diyos, hindi na nagsisimba, self-absorbed, they always self-pity. So if you don't have God, you always focus to yourself. Your God is yourself, no? So you're self-absorbed, naawa ka sarili mo, kaya, and then, hindi ka pa nagsisimba, you will be attacked. A lot of people who are depressed, who are suicidal, a lot of them would testify na may nagbubulong sa kanilang tenga. You are no good, you're worthless, you better kill yourself, Ganun. Better kill yourself. Hindi na nila makayanan, they kill themselves. Yun din sana ang pagtutuan ng pansin sa mga depressed patients. A lot of them are spiritual in nature. Kaya lang, ang karamihan sa ating mga psychotherapists, they don't believe in God. So they just relegate it to purely psychological, purely emotional. Pero most of it comes from spiritual cause. And then, pag masyado na talagang critical ang level, mataas talaga, doon na take over na ang body. Sa possession, ang body ang na-take over. Yung soul, hindi. So, nagsasalita siya ng hindi niya sinasadya, gumagawa siya ng mga bagay na hindi niya nakokontrol kasi ang nagpapagalaw ng kanyang body ay ang the demon inside that person. Because sa kagagawan niya rin, dahil may mga bagay siyang ginawa na binuksan na nakapasok ang influence ng devil sa kanyang buhay. How about, Doc, yung sa case ni Emily Rose? Anong masasabi mo? Yung case ni Emily Rose, sabi ni Father Reperger, sa kanya ko nalaman tong kwento, is a rare case of a holy person. Hindi sinabi sa movie, pero dalawang beses siya na-possess. Yung first, na-liberate siya. Successful siya na-liberate. And then second time, before siya ma-possess ulit, nagpakita si Mama Mary sa kanya. Tinanong siya kung papayag ba siyang ma-possess ulit. This is for the sake of i-offer niya tong sufferings niya for the conversion of wayward priests in Germany. Kasi during the time, yung mga pare sa marami ng mga modernist na mga pare being heretical na yung mga teachings, i-offer niya doon for the conversion of sinners and para malaman ng mga tao na totoo ang diablo. So parang yun, para siyang she is an example of a victim soul. Sa theology natin, may tinatawag na victim soul. Kaya nila ni Saint Gemma Galgani, Saint Padre Pio, Saint Jean Vianney, mga victim soul yan. Yung tinatawag na victim soul ay ini-invite ka ni Lord kung papayag ka. So hindi ka pinipilit. Pero kung papayag ka, you will offer your suffering for the conversion of sinners, for the salvation of souls.
at saka yung suffering na ma-experience mo ay grabe. No? You will be tormented by the devil. Hindi lang physical, hindi lang tao magto-torment sa'yo, kundi yung devil. No? Kaya may mga in history, may mga ilan tayong mga victims. So, isa doon si Emily Rose. Hindi Emily Rose ang totoo niya pangalan, nakalimutan ko lang. Pero yung sa kanya, she is a holy person. Si Emily Rose. Hindi sa kagagawa niya. Yun ang mga example ng mga holy na mga tao na pinapayagan. Pero rare lang yun rare. Most of the time, dahil sa kagagawan. At saka may isa pa palang grupo. Yung mga wala naman silang ginawa, pero biktima lang sila. Dahil bata pa lang sila, infant pa lang sila, kinonsecrate na sila ng kanilang parents. Yun. Or bata pa lang sila, pinakain sila ng something cursed food, cursed object. Magmamanifest pag malaki na sila. Yun. Yung mga ganun. Ang pangalan niya, Doc, Annalise Michelle. Yeah. Annalise Michelle. Yes. Actually, totoo yun, Doc. Nakita ko nga yun na talagang pumayag siya na mag-suffer. Di ba? And parang alam ko si Don Bosco din, parang nasapian siya ng devil. Parang may nabasa akong gano'n na inalaw mangyari yun sa kanya. May mga ilang saints, may mga saints na napossess. Hindi isa sa mga nalaman ko, isa dalawa sa mga saint. Oh, grabe, no? Medyo nakaka-liberate yan, no? Saint nasapian ba? Nakakatakot. Iba yung purpose of the possessions for the conversion of sinners. And si Saint Catherine of Siena, alam ko, bago siya mamatay ay tormented ng diablo. Victim soul din siya. Pero hindi ko lang alam kung parang hindi siya yata possessed, pero tormented masyado. Grabe. Grabe. Hindi tayo tinatanong ni Lord, no, Doc? Oo. And yung sabi mo, yung sa mga curse, yung sa mga anak, parang may encounter din ako na ganyan, na narinig ko sa isang exorcist priest. Pag member yung tatay ng mason. Yun. Isa din yan. Kaya lang, yung mga mason, hindi sila aware, no? Na ang kanilang family ay affected. May kilala kaming mason dito sa aming area. Yung anak niya na-possessed dahil sa kanyang taas ang rango niya, nahirapan, no? Hindi kami nag-handle nun. May ibang pare ang nag-handle nun before pa kami nag-start ng deliverance. Nalaman lang namin na yung anak niya, grabe yung experience. Dinala talaga sa Cebu for that. Dahil ang kanyang tatay ay mason. Pero may iba talaga na dahil sa kanilang involvement sa witchcraft or to gain monetary or power, instruction din sa kanila ng mga kinoconsecrate talaga nila formally with the prayers and incantations ang anak nila. May mga ganun. Grabe. Minsan pa ako naalala si Father Ermatinger, yung speaker namin sa UST. Isang seminarista niya na-possess. So, nagkandarapa na sila kung hinanap ko yung source kasi napakahuli ng batang to. Pero na-possess during seminary days. Yung ni-recall nila yung history, yun pala, when he was 5 years old or 3 years old, pinakain siya ng cursed lettuce ng kanyang sister. Bakit? Anong instruction sa online? If you want to become a witch, you have to let an innocent mind eat this lettuce and then para ma-delicate siya. Kasi wala siya mahanap na innocent. Yung kapatid niya na 3 years old or 5 years old ba yun, pinakain niya. Dahil dun sa kinain na yun, na cursed object, kasi yung gusto niya maging witch, sa online niya rin sinerch, nadala niya yun. Doon pa nag-manifest nung siya ay seminarista na.
At saka yung kanyang manifestation, super violent. Natagalan sila sa pagtangal. Dahil lang doon sa very innocent na nangyari na hindi nga niya alam, hindi niya rin kasalanan. Grabe, no? Grabe, no? Mm-hmm. So, I mean, kunyari, ikaw, di mo alam na na-curse ka pala, Doc. May solution ba dyan na, syempre, may mga viewers tayo na hindi nila alam kung na-curse ba sila or ano. Ano ba yung dapat nilang gawin? Pinakamaganda ay if you have, parang may napapansin ka mga symptoms na may mga aversion ka, pinaka-unang lumawala sa aversion sa mga sacred like crucifix. Usually, during consecration sa misa, para kang hindi makahinga, nahihimatay ka, yun parate, common yan. You seek na lang the help of the church. Kasi pwede kang ng deliverance session sa exorcist. Kasi kailangan mo talaga ng outside help. Mahirap kasi pag sarili mo lang, no? Kailangan mo na talaga ng yun ang tip ko. Pag nagdududa ka na may mga aversion ka sa sacred things, seek the help of the church. Kasi pwede may curse. No? Familial, generational, kung ganun. Saka minsan ko lang naalala, isang babae, nabasa ko lang, hindi sa aking experience. Bata pa lang siya, minoles na siya ng kanyang parents, ng kanyang tatay. Natigil lang nung 12 years old siya dahil nabaling na naman ang atensyon ng kanyang tatay sa kanyang younger na kapatid na babae. So natigil yun. So tapos lumaki na siya, nagmanifest siya, kinuwento niya sa pare, bigla na lang nag-green yung mata niya. At sabi niya, hindi kami aalis dahil amin siya. Biktima lang siya, hindi niya kagagawan, pero pwede ring possible. Biktima ng mga traumatic experience, doon papasok. Lalo na pag may unforgiveness sa heart ng tao. Pag may unforgiveness, favorite na kakapitan ng diablo na hindi siya lalabas pag may Kaya importante, tinatanong namin yung mga pasyente, part ng assignment, forgive all hurts. Kasi pag hindi ka nag-forgive, magsasayang tayo ng oras, hindi talaga lalabas. Doon siya kakapit sa unforgiveness. May trauma siya, hindi niya ma-forgive yung tatay niya. Isa rin yan. Wow, grabe. Kaya importante talaga yun, no, Doc? Mm-hmm. And syempre, ang Pilipinas din kasi as pagan country dati to, di ba? So marami talagang mga ganong mga pangyayari dito na possible, di ba? Namimix yun natin ang ating animism na sa Catholic religion. Tinatawag na syncretism. Kino-combine natin. Kaya dami tayong pamahiin. Lalo na yung mga ninuno natin nun, di ba? Yung, syempre, mga anito pa nun. Kaya nga may narinig ako sa exorcist priest doon sa Amerika. Pag Asian daw, medyo yun yung yung nakikita nila na about sa paganism. Yun yung possible maging source ng mga opening ng third eye, ganyan. Kasi nga sa Asia, di ba? Talaga nila, no? Yung background kasi likas na mga superstitious talaga. And ano yung tingin mong pinagkaiba ng deliverance minister sa exorcist priest? Ano yung limitation nun? Yung deliverance minister, pwede siyang pare, pwede siyang lay. Ang deliverance minister at saka exorcist, ang kaibahan nila ay ang prayer na ginagamit. At saka yung exorcist, officially assigned by the bishop. Officially assigned by the bishop na ikaw ang
official exorcism, or pwedeng official ka, regular, or for the time being lang. No? So, may may mandate talaga sa bishop. Yan. Nagiging exorcist ka pag may mandate sa bishop. Official. At the same time, lahat ng bishop, automatic exorcist. Pero ang pare, kailangan mo pa ng mandato para maging exorcist ka. Yung pare na hindi binigyan ng authority, gusto niyang spiritual warfare prayer, ang tawag sa kanya ay deliverance minister lang. Kasi hindi siya Tapos yung lay, pwede siyang mag-involve sa deliverance ministry, dapat in a community siya. In a community group. Hindi ka pwedeng yung cool guy na, deliverance guy. Parang lone wolf. Hindi pwede. Grupo. At saka, yung group na yon recognized by the diocese or by the bishop, and then merong spiritual director or may nag-handle na exorcist. Always naka-attach. Hindi pwedeng mag-operate ng independent yung lay group na yon, yung deliverance and healing ministry na yon. No? So kailangan silang may naka-monitor sa kanila na exorcist and recognized, mandated by the bishop yung lay na yon. At saka yung prayer na ginagamit, deliverance prayers, at saka exorcism prayer, ano yung pinagkaiba? Yung exorcism prayer ay, ang wording nun is commanding. No? I rebuke you. I command you. No? Yun. Hindi ka pwedeng gumamit nun. Exorcist lang talagang pwedeng gumamit nun. Kahit anong gwapo mo pa, kahit anong galing mo pa sa Bible, hindi ka pwedeng gumamit nun. Pag ginamit mo, hindi ka exorcist, pare ka lang na ordinaryo, ginamit mo yung exorcism ritual na yon, sabihin ng Diablo, lumagpas ka sa authority mo, pwede na kitang atakihin. Yan. So yung deliverance prayers, more on, I ask Jesus to drive you away. You are asking Jesus, God, that to drive the demon away. Hindi yung directly na I command you from the words of Christ. Parang impetratory. You're asking God to deliver this person from the curse or to drive away the demon. At saka may tatlong hanay ng prayer. May prayer na kahit sino pwedeng gamitin. Yung spiritual warfare prayers, yung angelic prayers like Saint Michael, mga litany of the saints, kahit sino pwede. Marami yan, nasa handbook. Kung to be safe, much better if you're attacked by the devil, you use those spiritual warfare prayers. Kasi yung deliverance prayers, brother, hindi rin, kahit lay ka na member ka ng deliverance ministry, hindi mo pwedeng gamitin yun outside of your family. Ay, lahat pala tayo pwedeng gumamit ng deliverance prayers within our family because we are given spiritual authority. Not just moral authority over our children, but spiritual authority sa ating mga anak. Tapos, or pwede sa yung workspace, pag ikaw ay amo, ikaw ay boss, pwede mo silang i-pray yung mga, Or ikaw ay parish priest, may parokyano ka, mag-deliverance prayers ka, pwede. Kasi, pero pag hindi mo parokyano yon, parish priest ka, hindi pwede. Yun. I see. Paano pag online, Doc? Pwede ba yun? Dini-discourage yung online. I think during the time nung kasagsagan ng COVID, medyo excuse siya dahil wala talagang magawa hindi lockdown Pero ngayon na bukas na, I don't think pinapayagan pa yan ngayon. Kaya parang tinigil na yata nila ni Father yung online deliverance. Kasi
Yun, dahil doon sa jurisdiction. I see. So, ang ganda nun, Doc, no, na yung pag ikaw ay head ng family, ay meron kang authority over sa mga anak mo. Tapos pwede mong gamitin yung deliverance prayer ni Father Sikia, which is na-empower yung bawat pamilya kung magiging aware na pwede nga yun, di ba? Kasi marami ang hindi nakakaalam nun eh. Yun ang kagandahan kasi ngayon, yun ang drive namin ngayon. We are more on, evangelization. Ini-empower na namin ang kada pamilya. Kasi dati, ang tingin nila sa amin, lalo nang lumabas yung KMGS, dami nagme-message. Ghostbuster. Paano ba to? Tulong. Akala nila sa amin Ghostbusters na maraming may magical powers na kailangan talagang kami magsabi dahil kung kami magsabi ng prayers na yon, effective talaga, mawawala ang diablo. No, actually ganito. If you have something demonic, disturbance, oppression, each head of the family, mother or father, can do deliverance to their children. Ang pinakauna lang gawin, be in the state of grace by confession. Yan lang. At saka, pwede mong gawin yung deliverance prayers every day. Use holy water, exorcised oil, salt. Hindi nyo na kailangan maghanap ng mga deliverance ministers at para ma-unload din ang trabaho ng mga exorcist kasi kawawa din ng mga exorcist eh. Konti lang ang ating exorcist. Yung para sa kanila, yung rare case na mga severe na talaga na tagal. Pero karamihan ng mga demonic attacks, kayang matugunan ng self-deliverance ng kada pamilya. No? Confession, rosary, deliverance prayer, spiritual litany of the prayer. Daming magagawa. So, hindi na kailangan pumunta pa sa mga online o pupunta pa na magbabiyahe ng malayong lugar para ganun. You can do it na. Yes. Actually, dami rin nagme-message sa akin dyan eh, yung tungkol dyan. Yun. Palaging sinasabi ko, pumunta kayo sa parish priest nyo or head of the family, yung tatay. Kaso minsan, hirap din eh. Lalo na kung yung tatay, yun pa yung unbeliever, no? Yun. Lasanggero. Oo. Sila pa yung may mga occult sa bahay. Yung pa matigas ng ulo. Sa unang na-evangelize yung anak. Yes. Minsan yun din struggle talaga eh. Wala naman syempre authority ang anak over sa tatay, di ba? Kaya minsan yun doon nagkakaroon ng conflict. And Doc, di ba yung hawak mo yung libro na yun, yung Deliverance book na yan ni Father Sikia? Ano yung mga prayers na pwedeng gamitin lang ng mga, kunyari, ng mga ama, ganyan, no? Actually, they can use the deliverance prayers kasi may tatlong group to ng prayers, yung exorcism, no talaga. Yung deliverance prayers, pwede nilang gamitin within their family. Safe. With no retaliation. Pwede talaga. As long as they are in the state of grace. Kasi it is very dangerous to get entangled with the devil if you are not spiritually prepared, no? If you are not in the state of grace. Kasi pag gumamit ka na ng deliverance prayers, sina-challenge mo na sila. Parang hinahamon mo na sila ng away na talaga parang you are entering into their territory. Pag hinamon mo sila na hindi ka naman pala handa, patay ka. No? So, kung hindi ka pa, sa tingin mo, hindi ka pa in the state of grace, you can also use spiritual warfare prayers or the angelic prayers, Marian prayers. So, andito rin dito sa third part, yung mga everyday pwede mong gawin. Pag sinabi bang state of grace, ang state of grace ba ay dapat ay nakapagkumpisal ka lang or medyo broad tong pag sinasabing state of grace, Doc? Yung state of grace, wala kang mortal sin, automatic, if wala kang mortal sin, you are in the state of grace. So, ang ibig sabihin ng state of grace, si Father, Son, Holy Spirit, the Holy Trinity, is living in your soul. No?
Kaya yan ang sinabi ni St. Paul, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Yung sinabi ng temple of the Holy Spirit, hindi lang ibig sabihin Holy Spirit na andyan, andun din ng Father at saka Son kasi hindi naman sila naghihiwalay. So yung obvious na mga mortal sins, adultery, sin against chastity, pornography, masturbation, pills, artificial contraception, stealing big amounts, mga ganon. Mortal sin. Kaya kailangan pa natin ng mag-catechize kasi minsan marami ating pasyente, mga kasama nating mga Katoliko na hindi sa ganong edad nila sabi na, thank you talaga Dok. Sa edad ko mo to, hindi ko alam na kasalanan pala to. Mga ganon. So, maraming mortal sin. If you have mortal sin and then you confess, you made a valid confession kasi may tinatawag din na sacrilegious confession. If you make a valid confession, ang mortal sin mo matatanggal, yung sanctifying grace mababalik sa'yo, and then you are now in the state of grace. Yun. Kasi nung tayo pinanganak, wala tayong sanctifying grace. Nung tayo bininyagan, doon tayo nakatanggap ng sanctifying grace. Pero ito ay mabubura every time gumawa tayo ng kahit isa man lang ng mortal sin. Wow, yun. Very helpful yun, Doc. Especially sa mga ka-faith natin dyan na medyo hindi aware tungkol dito di ba? Ayan, and also dyan sa sinasabing contraceptives, medyo dyan sumasablay yung ibang Katoliko. Kasi meron din kasi sa loob natin ng mga church leaders na disobedient din, na secretly they preach that it is okay. Yan din. Mas nakakalungkot din. Minsan, mga servant pa sa simbahan yung mga yan na advocate ng mga yan, contraception pills or iba't ibang mga klase ng yung mga ganyan, di ba? Yeah. Ayan. And, Doc, dapat ba natin katakutan ng mga Diablo? Ano bang tingin mo dyan? No. Hindi natin katakutan, but, may malaking but. Unahin ko muna yung no. Sabi ni St. John of the Cross, a person who is united with God, is feared by the devil. It's just like God is there, Kasi when we are united, we have sanctifying grace, We are living holy lives. Ang Diablo, takot talaga dyan. At saka nagkakapitalize ang Diablo sa ating fear. If we fear him, he likes it. So we have to resist him. Kagaya ni Saint Teresa of Avila, hindi siya makuha sa mga lustful na mga temptation, kaya tinatakot na lang siya physically. Isang gabi, humiga siya. Pagligaw niya sa kabilang side ng bed, andun yung nakahiga katabi niya, nakangiti at saka with all his hideousness, at saka nakaapoy pang bunganga. Sabi ni Saint Teresa, "Oy, ikaw pala? Ikaw pala yan?" Yun lang, Tsaka lumingon naman siya at natulog. Sabihin mo, hindi naman ako gaya ni Saint Teresa of Avila, hindi naman ako ganun katapang, So, pero actually, if you are in the state of grace, you are protected. You don't have to fear Satan. Huwag ka mag-alala na baka mangyari sa iyo yung kagaya na sinabi nila ni St. John Don Bosco, St. John Vianney, St. Teresa of Avila, yung mga demonic attacks na binubugbog sila, St. Padre Pio, duguan na sila, hinahagi sila sa bubong, mga ganon-ganon. Para yan sa mga sobrang holy, At bago ka darating sa level na yon, may bibigyan ka na naman ng grace ni Lord. Grabe na ng grace. Hindi naman biglang darating ka sa level na yon. Step by step naman yan. Ihahanda ka niya yung heart mo na maging matapang na rin. So, yun. Hindi dapat kinakatakutan. But, hindi ka rin magmayabang.
Kasi protected ka nga, wala siyang bout sa'yo dahil sa protection ni God, not by your own powers. Always remember that Satan, the demon, are fallen angels. They are very, very powerful. Kahit buong tao, sangkatauhan, makikipagsuntukan sa isang demonyo, hindi makakatalo kung sa kanilang sariling power lang. But we are using the power of Christ. No? Kaya wala silang match sa atin dahil we are protected by our holy angels and by God. No? Pero they are powerful, the fallen angels. Nung sila ay na-banish from heaven, hindi binawi ang kanilang power. They are endowed with great intellect and great power. Ngayon, ginagamit nila sa ating kapahamakan. Kaya don't just challenge na, sabihin mo, may iba nga eh. Because of misplaced charity, naawa siya sa isang naposes. Sabi niya, I challenge you to transfer to me. Lay minister ba yun? Transfer. Hindi pa niya natapos yung sinabi niya, transfer. Tapos siya naman naposes, ilang years siyang na-liberate. Anong sabi ng demonyo? Hindi kami alis dahil kusang loob siyang tumanggap sa amin. Kaya huwag mong i-challenge ang devil. Always be humble that you are strong because of the Lord. Because the devil is not something to be messed with. Yes, tama Doc, no? Especially ma-fall tayo sa spiritual pride. Yun. Delikado yun. And may nabasa akong mga comment sa social media, di ba? Ngayon, sa generation ngayon, di ba? Ang dami ng mga agnostic, atheists, di ba? So, regarding sa exorcism or deliverance, na hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Fake yan. So, ano masasabi mo dito, Doc? Yun. Kasi hindi pa nila na-experience, no? Bakit ba itong mga taong to hindi naniwala? Sana ito na lang yung pakitaan ng mga demonyo para maniwala, no? Napakadaling solusyon. Pero that's not how heaven works. Sabi nga ni St. Augustine, the worst kind of situation or temptation is not to be tempted. Because it means that you have been given up already by heaven. You are so obstinate that you are so obstinate na nasa Bible yun eh, na let the discipline of God be a way to bring you to repentance. Kasi kung mahal ka pa ni Lord, ang mahal na bata, dinidisiplina niya. Ang hindi niya dinidisiplina, hindi na niya mahal. Diba? Sabi sa Biblia. Pag dumating ang point na you're so obstinate with your faithlessness, you will be abandoned to the hands of the devil. And then you are the best friends of the devil. Kaya nagtataka ka, etong mga agnostics, mga atheists na to, wala naman silang, bakit hindi sila possessed? Wala silang mga ganon. Because these people are already abandoned because of their obstinacy. Anong makakasave sa kanila? Minsan, by the grace of God, minsan these people experience mga demonic attacks. And then it will be the trigger to go to the church. Pero a lot of these people do not experience it. Kaya nga sabi ko, blessing in disguise yung makaka-experience ng mga spiritual experience eh. No? Kaya the prayers of the people, the prayers of their relatives for their conversion, kaya nakaka-experience sila ng temptation. Pero itong mga taong to, best friends na sila ng Diablo, bakit pa sila gagambalain? No? Hindi na sila gagambalain kasi best friends na sila. Kasi ang pinaka-goal ng Diablo ay
maging discreet na hindi siya mamamalayan para itong taong to hindi na magbabago. No? Ang ina-attack nila, yung mga taong sa tingin nila may threat na magbabago, magkokombisal. Kagaya ng isang hired killer na pinrich ng isang ex-Freemason na doktor. Pinrich niya tong isang hired killer. Kinonvince niya mag-confess. Dami niya niyang pinatay. Sabi niya, mag-confess ka. To make the long story short, na-convince niya, sige, maybe the next Saturday, magko-confess ako. Nung sinabi niya, magko-confess siya, bigla siyang sumigaw. Dok, tulungan mo ako, ang dami nila. May nakikita siyang spirits. Kasi at that point, he made a decision to go back to the Lord. Yung mga taong hindi na naniniwala, lubog na sa kasalanan. No? The only thing that can save them are our penances, prayers, sacrifices, fasting. We offer our rosaries to them. Mind you, brother, sa loob ng simbahan, kahit sa may mga priests na mga modernist liberals, hindi naniniwala. And then they badmouth even Father Sikia would say na may mga sa kanila ubuusig sa loob kasi liberal-minded, hindi naniniwala sa spiritual and liberation ministry. Ano ba sa tingin mo, Doc, ang magiging pinaka-best na sandata natin against sa mga evil force, sa kasamaan, yan? Number 1, holiness of life. Holiness of life. Sandata natin. Pero yung holiness of life, loaded word yan. Hindi ka naman darating na automatic maging holiness of life. You have to work hard for that. No? Cooperating with the grace of God by prayer. No? At saka maliban doon, we are so fortunate na binigyan tayo ng simbahan ng ni Lord ng sacramentals. No? Especially the rosary. Yan. Devotion to Mama Mary, yun ang sandata talaga natin dahil ang general ng armed forces ni God sa against Satan is Mama Mary. Sinabi ni Father Corapi, my mama wears combat boots. So, si Saint Louis de Montfort, sabi niya, mas takot ang demonyo kay Mama Mary kumpara kay God. Kung pakinggan mo parang heretical, no? Mas takot si Satan kay Mama Mary kumpara kay God. I-explain natin kung bakit. Dahil sa pride. Di ba? Ikaw, brother, pag natalo ka sa suntukan ng isang 5-year-old girl, di ba matatas yung pride mo? Satan is full of pride. Hindi niya matanggap-tanggap na isang creature, Mama Mary is a creature of God, a human being, a woman, would defeat him. Tanggap niya na talo siya ni God. Given na yan God ka. Pero hindi niya matanggap-tanggap na siya ay luluhod sa isang babae, creature, weak, hindi nga marunong lumipad, naglalakad lang, matalo siya. Kaya iilag siya kay Mama Mary dahil ayaw niyang mapasailalim at matalo kasi naiinsulto ang kanyang pride. Kaya in a way, takot siya more on Mama Mary. Mas pipiliin pa niyang matalo siya ni God kumpara ni Mama Mary. Yun. So, devotion to Mama Mary, rosary, pag wala kang alam, wala kang prayer book, wala kang lahat, rosary, grabe talaga na sandata. Pray it devoutly. And if you have those sacramentals, St. Benedict Medal. Yeah, pero mag-ingat lang tayo, brother. Kasi marami din sa ating mga Katoliko, well-intentioned, yung mga sacramentals natin, nagiging anting-anting na rin. Yes. Kasi yung OL, yung St. Benedict's Medal, wala na silang, akala nila parang magic na pag may gandun sa protected. Meron po tayong responsibility dyan. You have to pray. You are asking the intercession of St. Benedict to pray for you. And you use those oil, salt as
as a form of your faith, no? So may tendency din tayo na extreme na parang nahuhulog na siya sa superstitious at saka nagiging anting-anting rin. Kaya kailangan din natin parating i-preach yan na we have a responsibility to use it with faith and prayer and devotion. Yes, amen. So kasi 'di ba parang nagiging fanatic ng deliverance, ng spiritual warfare, yung gano'n, 'di ba? Parang yun nga, naging Avengers ang dati. Yun. So it's way of life pa rin talaga, Doc, no? Kung paano natin pinamumuhay yung ginagawa, yung turong Katoliko. Ano yung sa tingin mo, 'di ba, isa kang part din ng CFD, you know about apologetics. So ano yung tingin mo mapapaya mo sa mga ating mga viewers, sa ating mga faith, para mapalalim nila yung kanilang spiritual life? To avoid the danger of being lukewarm, no? Kasi may tendency tayo na, okay na ako, I'm in a state of sanctifying grace, okay na. No, never, always remember na when it comes to spiritual life and our relationship and love for God, there is no such thing as you reach the highest. It is unlimited, no? Until you die, you cannot go to the highest. It is unlimited. So never ever be contented with your stage. Always go deeper and higher and higher. No? Kasi delikado mag-lukewarm ka eh. God will spit you out of His mouth, no? Yan ang pinakadelikado state na lukewarm. So paano gawin yun? Know your faith, no? Study the catechism. Read the life of the saints. Laking tulong talaga ng reading the life of the saints. Kasi sa tingin mo, okay na ako, no? Parang feeling mo okay ka na. Pag nagbasa ka ng story ng isang saint, ang layo ko pa pala. Grabe, ang layo ko pa pala. Mahahumble ka talaga at saka lalalim talaga, no? Reading the life of the saints. Kasi okay naman yung Bible, siyempre. We are encouraged to read the Bible every day. Pero minsan, inisip natin, Diyos yan mga apostoles yan no? Mga parang the back of your mind, gano'n. Pero pag binasa mo yung saints, yung nakita mo, nakaka-relate ka, everyday na ginagawa nila, makakita ka ng mga things na makarelate ka, na concrete na mga example na ginagawa sa araw-araw na buhay, na magagaya mo. Para sa akin personally, laking tulong ng reading the life of the saints. Kaya kami everyday after mag-grocery, fina-flash, kaya may TV kami. Kasi yung every stage may picture sa mga anak ko. Tapos noon, mag-play namin yung sa YouTube na Life of the Saints. 3 minutes lang yun, everyday. May Life of the Saints talaga kami. So, importante talaga kasi nakaka-inspire. Yun. Prayer, prayer, prayer. I cannot overemphasize that. Especially kung about the catechism, mahirap basahin yung Catechism of the Catholic Church, lalo na hindi ka masyado savvy sa theology. I highly suggest you buy the book of Father Leo XIII, The Faith Explained. The Faith Explained by Father Leo XIII. Pasalamat ako dyan kay Brother Wendell, siya pa rin ang nag-introduce sa akin yan. Makapal pa to. Parang ang kanipis niya, manipis pa dito, siguro mga 2/3 lang ito. Yan ang parang summary ng catechism, pero sinimplify at saka may concrete example na pag nabasa mo cover to cover, dali-dali lang, simple English yung ginamit, feeling mo after mong binasa yan, para ka ng theologian. No? Kasi nagle-lecture ako dati sa radio, may nakarinig na pare. Sino ba yung nagle-lecture dyan? Pare ba yan? Kasi ang lalim-lalim ng sinasabi, hindi nila alam, lahat ng sinasabi ko doon lang sa maliit na libro na yun. The Faith Explained by Father Leo XIII. Para sa akin, lahat ng bahay dapat may ganun. Yun. Saan nabibili yan, Doc? Sa yung bookstores, St. Paul's? Meron.
The Faith Explained. Must book ng bahay Shopee available yan. Shopee kanina, wala. Kasi yung last copy ko ng The Faith Explained, binigay ko sa isang pare. Gusto ko sana ipakita sa nabigay ko na. Yun. Sa Simple meron. Pero sa Shopee, hinanap ko kanina, wala. The best talaga na libro. Grabe. Simplified talaga ang catechism. So, more on catechism ng Catholic Church. Yung catechism siya, pero sinimplify, tapos may mga examples na concrete na napakadaling intindihin. Grabe talaga. That's the best book na ma-recommend ko. Wow. So, sobrang makakatulong yan. Ngayon ko lang din narinig yan, ha? Hanapin ko yan. Yes po. Kasi napagtyagaan ko basahin yan yung Saka may masyadong detailed kasi yung CCC. May mga things na parang... Pero yun, I made a 70-hour lecture out of that book. Yun. So, mga ka-faith. So, The Faith Explained. So, napakaganda niyan at sobrang makakatulong sa atin. And, Doc, sa mga nagnanais na, syempre, di ba, gustong tularan yung naging yapak mo na maging isang deliverance minister. Kung tingin parang tinatawag sila ni Lord sa ganitong ministry, paano nila pwede gawin yun? Okay. So, at first, they should be a community and then they approach the bishop, no? Or if they have an appointed exorcist, sabihin nila yung kanilang interest, no? Na they want to have a deliverance and healing ministry. Yun ang pinaka-proper na term. Kung meron silang, sa tingin nila, they are called to guide and to help those people na attacked by the devil, or they can pray for healing for people. Ganun. They have to approach a priest or the bishop. Kasi sa amin, medyo hindi namin sinadya ng ganun eh. Nagbabasa lang kami ng libro, self-study, and then yung mga itong libro. And then dahil si Brother Wendell ay malapit sa bishop, kaya dahil din sa aming pagka-inosente, action ka agad, pray ka agad ang hindi namin alam. Kaya lang nahuli ang aming approval. Yun. Pero sa mga gustong to do it the right way, you have to express your intention to the bishop. Hindi pwedeng kayo-kayo lang. No? At saka yung advice talaga ay always obedience. That is the best way for protection. Yun. As a group. And then, study first. Before mag-group study first. Basahin niyo itong libro to. Itong 4 na volume ni Father Sikia. At saka itong kanyang malaking tulong na talaga to. Bilhin niyo yung 4 na libro, pati yung handbook. And then, pag nabasa niyo na yan, doon na kayo mag-meeting ng grupo niyo kung mag-approach kayo kay Bishop kung gusto niyo tumulong. Bale, nung umattend kami ng UST seminar, yung proper term pala, ngayon lang namin nalaman, lay collaborator. So, hindi pala daw proper yung lay deliverance minister. Sabi nila, there is no such thing as lay deliverance minister. Nung narinig namin, parang nawalan kami ng hindi pala, mali pala yung ginagawa. Lay collaborator. Yung ginagawa pala ng mga lay collaborator sa Office of Exorcism sa Manila Archdiocese, sila yung nag-gather ng data, nag-interview, tapos they are prayer warrior at the background. Sila yung nagpaan ng mga checklist. Assist lang sila ng exorcist. Kaya lang, iba yung setup doon sa Manila, sa amin. Iba din kasi kulang tayo ng hindi yung ideal sa amin. Kaya siguro naiintindihan ni Lord, pag busy yung exorcist, tinatawagan na Brad Wendell. Wendell, busy ako masyado, I give you the authority, pwede inyong i-handle yan. Kaya i-handle namin. Yun ang sa amin.
Pero yung pinaka-ideal na setup, na textbook setup, yun sa AMO, sa Manila Archdiocese na exorcism. Wow, sobrang helpful yan, Doc. Kasi syempre, may mga, very interesting naman talaga kasi ang ministry na to, di ba? Especially tayo mga Pilipino. Oo. Yung culture natin, yun, minsan nagiging, yung parang idealistic para sa atin yun, yung mga mangbabarang, mangkukulam, tikbalang, di ba minsan parang cool di ba? Gusto ko tong labanan, yung may ganon. Pero pag naintindihan nila yung ano ba talaga ang ministry na to, mas maintindihan natin bakit meron tayong ganitong, bakit binigay to ni Lord na merong, actually sa Bible pa lang ang deliverance ministry kasama talaga yan sa ginagawa ni Jesus. Pero natabu, parang hindi siya naging popular, no, Doc? As the generation goes by, parang until now is parang sabi natin parang underground pa rin, parang minsan hindi pa rin siya open talaga. Minsan sa ibang pari din, di ba? Yeah. Dinidiscourage ng iba kasi yung mga modernist. Sometimes out of pride. Yeah, out of pride ng isang iba. Marami pa tayong tatrabahuin na hurdle kasi marami pang tao na pag sinabihan mo na bawal yung mga ganun, nagagalit. Bawal yung mga pamahiin, yung mga ganun, nagagalit sa'yo. So marami pa tayong bibigas na sasayangin sa puntong ito. Pero Doc, masingit ko, kamusta ba yung cases ngayon ng mga demonic possession? Kung okay lang malaman. Lately dito sa amin, especially nung nag-COVID, medyo humina. No? Siguro dahil, I'm sure hindi yan humina na dahil humina lang yung pupunta sa amin. Dahil sa COVID, sa mga restrictions. Mas humina kumpara before the COVID. Ang dami talaga. Kahit saan. At saka din siguro sa pag-change din namin ng approach na mas naging, nung after kaming nag-attend ng seminar sa UST, na pinapasa na talaga namin sa proper chain of authority. Ganon. Lately, kanina, tinawag ako ng brother vendor kung makatulong ako, kaya lang nag-opera ako. May mga grupo ng kabataan na dinala na possessed. Hindi ko pa nabalitaan kung kumusta na yung update kung anong nangyari kanina. I think, naman yun, mga sabay-sabay nagkakapossess yun. Lately, may mga estudyante, mga nababalitaan kayo sa mga balita, nagkakasabay-sabay. No? Yung psychologist, tinatawag nila mass hysteria. Pero actually, it's a possession. No? Oo nga, may napanood ako niyan sa Car Cebu dahil daw sa pagsusuot ng Evil Eye. Yeah. Oo. Kanina yung dinala sa hindi ko sure kung anong cause magmamarites pa ako kay Brother Bender. So, ibig sabihin, talagang regular ang nakukuha yung may mga cases talaga. May mga weeks wala lately. Pero dati, iiyak ang linggo pag wala. No? Ngayon, may mga bakanting weeks. Pero from time to time, may pumupunta sa office. And ang main, ano yung madalas na nakikita nyong main reason bakit yung tungkol sa mga possession na to? Anong lifestyle nila? History of sa albularyo. Nandala ng nakagawi ang pumunta ng albularyo pag nagkasakit ng bata pa. Tsaka yung mga lolo, albularyo, manggagamot, usually. How about, Doc, yung mga love potion? Love potion, minsan lang. Minsan lang yun. May mga ilan, pero karamihan talaga history ng pamilya ng albularyo, yun. At saka
dinadala ng kanilang parents. At saka, occult, mga Ouija board, mga, may mga ano din, Harry Potter, gano'n, nagbabasa ng Harry Potter. Nanonood ng horror, mga gano'n din. Oh. And about mga kulam? Kulam, yeah, meron din. Pero sa kanila, usually, ng operasyon, may mga sakit, gano'n. Mahirap din kasing i-prove yung kulam kasi sometimes allege. No? Pwedeng praning lang siya, marami. Kaya nga minsan kakaawa yung iba. Sinasaksak yung kapitbahay dahil sinabi in-instigate ng albularyo na kinulam ka ng kapitbahay mo. Yung kapitbahay inosente, pinagdudahan lang na mangkukulam, di naman pala, di ba? May mga ganon. Kaya nakakadagdag din sa perwisyo itong mga albularyo kasi pag pumunta ka sa albularyo, kahit anong sakit mo natural, sabihin kinulam ka. Yun. Yes, Doc. And mga high-tech na rin itong mga albularyo na ito dahil iba dyan, vlogger na rin. Grabe, vlogger na rin pala. Kung may familiar ka. Yeah. Tas binablog yung ginagawa niyang panghihilot, panggagamot. And yun, Doc, maraming salamat sa opportunity na binigay mo for this time at ang dami kong natutunan na mga first time ko narinig from you. At bago tayo magtapos, Doc, at humingi ng maikling dasal, baka meron kang mga gustong i-promote sa ating mga viewers. Okay. So, meron din pala akong YouTube channel, si Gonzalo Ditching. I'm speaking about our faith, catechism. So if you can drop by, and also please support my idol, Brother Adrian Milag. Ay, malaking tulong yung vlog mo, brother, sa ating Catholic faith. Lalo na wide yung audience mo. So praise the Lord for you. You're a blessing to the church. And thank you din, Doc, dahil marami kang natutulungan na ating mga faith para mapalalim ang kanilang pananampalatayang Katoliko. Kamusta ka pala do pag nagpe-patient ka? Pinipray over mo ba sila? Prayer before the operation, gano'n. Always prayer talaga kasi pag nakalimutan na yung prayer, wala na. Ayan, so mga ka-faith, let's support Dr. Jose Ditching sa kanyang evangelization and advocacy. Ilalagay ko yung link kung saan kayo pwede mag-follow, mag-subscribe kay Dr. Ditching. Ayan. And curious ako, Doc, di ba ophthalmologist ka, doktor ka sa mata. May mga cases ba na demonic ang nakikita mong cause ng pagkabulag or parang wala naman. May mga may mga cases lang na nagkakawindang-windang yung operating microscope, biglang mamamatay. Yung pala pag-check mo, meron pala siyang amulet na So pag pinatanggal, okay naman yung operation, yung ganun. Kaya pinapacheck ko na ngayon kung kasi nagre-react minsan kasi nasa ministry tayo. Ayun. So, baka gusto mo na i-promote yung clinic mo kung may mga patient na somewhere dyan sa inyo na pwedeng... Dito yung clinic natin sa Osami City. Every Tuesday, meron tayong free check-up from morning 9 to 12. Free check-up yan ever since. So, sa mga pasyenteng walang pera magpa-check up. Monday to Friday lang ating clinic. Yun. Saan yung clinic mo, Doc? Sa Osami City, dito sa Maningkol Highway. Wow. Ayan. Pero nagpa-private clinic ka? Private clinic lang. Private clinic. Yung, siyempre, meron kang charity, tas yung, yung separate. Private clinic ko, Monday to Friday, may bayad sa morning.
ang hapon nag-o-opera tayo. Pero yung Tuesday morning, free yun. Walang bayad pag Tuesday. Same location, no? Same. Same. Yun. Kaya alam niyo, pag Tuesday, may maximum pala. Maximum 50 patients. Kasi para makapagpananghalian. Pag hindi walang limit, wala na. Aabot tayo ng hapon. First 50 patients. Walang bayad. Wow. So, patuloy ka pang bibiyayan ni Lord, Doc, sa iyong ginagawa. Thank you. Ayan. So, thank you so much, Doc, for this opportunity. And we will always pray for you, for your ministry, for your family. And I'm sure na marami ka pang mabe-bless at may impact na mga ating mga kapwa Katoliko and also yung mga non-Catholics na din. So, pwede ba kami mag-request ng closing prayer from you, Doc? Okay. Let's pray for a simple prayer to our guardian angel. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this night be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much for this opportunity, Doc. Thank you, brother. God bless, God bless. God bless. Hello mga ka-faith. If you want to support the ministry of Sis Carmela, para bilhin po ang kanyang gawang beeswax candle, and kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo fino-force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested, mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay? So paki-text or paki-Viber na lang po siya. And also, maraming salamat pa rin sa inyong suporta sa ating mga merchandise item sa Adrian Milag Store. Okay, so available pa rin ang ating mga merchandise item sa Shopee and sa Merchiful. Nasa link po sa baba ng video na to yung details kung saan kayo pwedeng mag-avail ng ating mga merchandise item. And also mga ka-faith, if you want to support Daan para sa Bukasyon, ito po ay monthly pledge sa ating mga seminarians ng Antipolo Cathedral, na ito ay sobrang makakatulong sa kanilang pag-aaral bilang isang seminarista. Okay, so if you want to support them by pledging 100 pesos a month, you may contact the number that I provided on this video, or nakalagay dito sa baba ng video na to. Ilalagay ko yung details kung saan kayo pwedeng magtanong, kung saan kayo pwedeng magpadala ng 100 pesos nyo to support our seminarians. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.